patuloy pa rin po ang mga paninira na ginagawa ng mga anti-Marcos in the hope na mapabagsak nila si President Bongbong Marcos at magalit ang taong bayan at baka nga naman sakaling mag-aklas ang mga ito at magkaroon na naman ng panibagong people power. Pero hindi na po mangyayari yun. What with the majority of Filipinos supporting our president, hindi po sila magtatagumpay. Ang panibagong paninira po na ginagawa nila ngayon ay yung AI na deepfake na kumakalat daw na viral video ng ating Presidente Bongbong Marcos. Pero bago po tayo magpatuloy, syempre shout out po muna tayo bilang aking pasasalamat sa patuloy po ninyong pagtaguyod sa Usapang Tito Manny. Shout out po tayo kay Amy Peralta ng New York City, kay Juan Perillo ng Calgary, Canada, kay JC Maano ng Florida, USA, kay Maximo Magdalena ng London, at kay Slugo Rigor at Teacher Aleta Rigor na taga Bangged and Dolores Abra, pero ngayon po ay naninirahan na sila sa Seattle, Washington. Happy viewing po sa inyong lahat at please, sa mga nangyayari po sa paligid natin ngayon at sa mga gustong magpabagsak sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos, maging alerto po tayo. Wala pong iwanan dahil ipagtatanggol po natin si President Bongbong Marcos sa mga paninira ng mga taong ang tanging hangad ay magkagulo sa ating bansa. Okay, nagkaroon po kasi ng viral deepfake video daw si President Bongbong Marcos. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Paimbestigahan ko din yang si Duterte. Alam naman po natin, sa panahon ngayon, napakadali pong gumawa ng mga AI-generated na mga video, ng mga audio, pero ito po ay dinebunk ng Palasyo. Sabi po rito sa Inquirer.net, Palace debunks viral deepfake video of President. Malacanang debunked a viral deepfake video of President Ferdinand Marcos Jr. supposedly commanding the armed forces of the Philippines to act against a foreign country. The Palace did not specify which video this was or which streaming platform. However, the supposed deepfake was created amid heightened tensions with China over the West Philippine Sea. Sabi po ng communication arm ng Malacanang sa isang Facebook post, it has come to the attention of the Presidential Communications Office that there is video content posted on a popular video streaming platform circulating online that has manipulated audio designed to sound like President Ferdinand R. Marcos Jr. The audio deepfake attempts to make it appear as if the President has directed our armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. No such directive exists nor has been made. Deepfakes are an advanced form of digital content manipulation through the use of generative artificial intelligence. We ask everyone to be proactive in exposing and fighting against misinformation, disinformation, and malinformation. Let us remain and be more mindful and responsible of the content we choose to share in our shared digital spaces. So nakita nyo na how far these people, yun pong gustong sirain ng ating gobyerno, will go para lang gumawa ng ganito mga fake, mga AI-generated na mga audio or visuals para lang po takutin ang taong bayan. Tama yung sinabi nila last week. Hindi po ba nasabi ko sa inyo na this week daw, porque hindi nagtagumpay yung kanila mga mausog ba yun, mausik, or kung ano man yung mga prayer rally na naging murahan rally, iba naman yung approach nila ngayon. Ito daw ang pagpapakalat ng mga balita para takutin ang taong bayan at isipin nila na gusto talaga ni President Bongbong Marcos na makipaggera with China. O nakita nyo nga, kanina, hindi po ba nagkaroon ng parang rally na naman? This time, ito naman po yung sinasabing no to US BBM proxy war, koalisyon ng mamamayan kontra gera. Meron po ba kayong balita kung ito ay nagtagumpay o naging flop na naman? Dahil ito po,
ay ang layunin nila takutin ang mga Pilipino na magkakagera na between China and the Philippines na sa ngayon po malayo po talagang mangyari. Hindi makikipaggera ang China sa Pilipinas ng dahil lang dyan sa Ayungin Shoal. At para sa akin, hindi po basta-basta gegerahin ng China, lalong-lalo na ang Pilipinas na makikipaggera sa China. Pero dahil nga po ito yung kanilang bagong propaganda, ito yung kanilang bagong paraan para sirain ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kaya tayo po ay dapat maging alerto. Huwag po tayo basta-basta maniniwala. Pero alam niyo, sa panahon ngayon, with the advanced technology, pati po ang isipan ng taong bayan ay advanced na rin po. Hindi po basta-basta maniniwala sa ganitong mga pautot na mga anti-Marcos. Basahin niyo kung sino yung mga guest speakers dito sa koalisyon ng mamamayang kontra-gera na to. Eh di mga pro-China. Galit na galit sila na si President Bongbong Marcos ay nakipag-alyansa sa Amerika, samantalang sila naman ay mga pro-China. Yun po ang hirap sa kanila eh. Kapag sa kanila, kung ano ang gusto nilang gawin, kailangan okay lang sa atin, tanggapin natin. Pero pag tayo, or ang side ni President Bongbong Marcos ang kumilos, sila po ay nakakontra. So paano tayo maniniwala sa mga taong ito? Na halatang halata mo naman na one-sided. Sila pwedeng gumawa, tayo hindi. Hindi nyo na mauuto ang taong bayan. Hindi na po papayag ang taong bayan sa gusto ninyo. Dahil ang silent majority po na ayaw ng gulo ay handang lumabas para ipagtanggol ang Pilipinas, ang gobyerno, lalong-lalo na si President Bongbong Marcos. Pero alam niyo, napapansin ko, kahit na po sa comment section ko, naglalabasan po ang mga pro-government, ang pro-Philippines, ang pro-BBM, at handang-handa po sila na ipagtanggol ang ating gobyerno. Hindi na po pwedeng manahimik ang silent majority dahil ang ginagawa ng kabilang grupo ay masyado po tayong tinutulak porque hindi kumikibo, lalong-lalo na sa President Bongbong Marcos. Umaabuso naman sila kung ano-ano ang ibinabato sa ating gobyerno. Kaya nga nagsalita lang si First Lady Lisa Marcos, nag-iyakan na yung mga DDS kung ano-ano na ang kanilang inilabas. Pero pansinin ninyo, ipaghambing ninyo yung mga anti-Marcos na yan sa mga pro-BBM supporters. Diyan po makikita ang tunay na katauhan. Ano ang hilig nito mga anti-Marcos? Lalo na ngayon, nung nagsalita si First Lady Lisa Marcos, puro paninirang pang-pisikal. Wala kasi silang maibato eh. Alam kasi nila, natalo sila, kaya dinadaan nila sa itsura, sa pisikal na anyo. Ipinaghahambing nila yung mga itsura nila tulad itong si Sasot Bato na nakapambabae na ang ganda-ganda daw. Tapos itatabi niya yung picture ni Lisa Marcos. Yung iba ipagtatabi yung picture ni VP Sara sa ni First Lady Lisa Marcos. Magkaiba po ng edad yung dalawang yan. At ngayon naman itong si Vivian Velez, kumakatirada sa ating First Lady, idinadaan sa ganda. Ito, sabi ni Vivian Velez, dapat ganyan ang itsura mo pag sinasabi mo ang bring it on. Hindi yung mukha kang palaka. Ay, nako. Nakita ninyo kung gaano kakikitig ang utak nitong mga anti-Marcos na to? Tulad itong si Vivian Velez, maglabasan kaya kayo ng talino ni First Lady Lisa Marcos. Doon nyo ipaghambing, hindi sa mga itsura. Magaganda nga kayo kung mga walang kwenta naman ng mga pag-uugali ninyo. Akala nyo makukuha nyo ang simpatya ng taong bayan? Yung ginagawa nyong paninira kay First Lady, kay President Bongbong Marcos, hindi po sila ang nasisira. Kayo, yung mga pagkatao nyo ang nasisira sa ginagawa nyong paninira. It bounces back to you. Nakikita po natin ang ugali ng isang tao kung paano nila tratuhin ang kapwa-tao. So sige, bring it on. Ipagkumpara nyo pa si First Lady Lisa Marcos sa mga nagagandahan yung mga kakampi. Tanggap naman namin na hanggang dun lang ang level ng mga utak ninyo. Ang makapanira ng tao gamit ang character assassination. Diyan kayo magaling. Akala nyo yung mga ganda ninyo hindi kukupas? Pag-antay-antay kayo, konting panahon na lang kukulubot din kayo. O baka hindi na nga kayo umabot ng ganung panahon, Kasi hindi nyo aabutin ang edad ni First Lady Lisa Marcos
At baka bago dumating yung panahon na yon ay naabot na kayo ni karma. So dahan-dahan sa mga paninira at pananalita. Tandaan nyo, babalik at babalik sa inyo lahat ng yan. Kung hindi kayo naniniwala sa karma, sooner or later, tatanggapin nyo kung ano yung karma na nararapat para sa inyo. Okay lang, ang gaganda ninyo eh. Aanin namin ang ganda kung ang papangit naman ng kalooban ninyo. So alam nyo, iniisip ko, itong ginawa nilang AI na deepfake, na boses daw ni President Bongbong Marcos, sinusubok lang nila yan eh. Kasi yan din ang gagamitin nila pag inilabas na nila yung Polvoron video. O ngayon sabi, Polvoron movie na daw. Tandaan ninyo, hindi po magtatagumpay ang kasamaan. Kaya ako nagtataka eh. Ano kaya ang nasa isip ng mga taong ito na wala nang alam gawin kundi ang manira ng kapwa? Hindi ba kayo kinikilabutan? Hindi ba kayo nakokonsensya man lamang? Ang hilig niyong gumawa ng mga fake news, ang hilig niyong magtahi-tahi ng mga kasinungalingan. Wala na bang natitirang Diyos sa katauhan ninyo? Sa bagay, sino ba ang magdadala niyan? Hindi naman kami. Hindi naman si President Bongbong Marcos. Hindi naman si First Lady Lisa Marcos. Kayo, araw-araw kayong stress. Araw-araw kayong nag-iisip kung ano yung susunod ninyong gagawin. Kung ano yung susunod ninyong hakbangin para lalong siraan ang gobyernong ito. Obviously, hindi po kayo nagtatagumpay. Dahil kahit na anong bato nyo, nakahanda po ang supporters ni President Bongbong Marcos para ibato pabalik sa inyo lahat ng ginagawa nyong kasamaan. Okay, sunod po natin. Naglabas po ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. Oo nga pala, may mga nababasa po ako na medyo parang naiinis na sila sa sobrang kabaitan daw ni President Bongbong Marcos. Pero ito po ang masasabi ko sa inyo. Kung yung kabilang kubol ay may sinasabi mga strategy, tulad nung kay ex-President Rodrigo Duterte, strategy daw niya yung siraan si President Bongbong Marcos pero deep inside, makabongbong Marcos din siya. Strategy din daw ni Senator Amy Marcos kung bakit kunyari siya ay galit na galit o lagi niyang kinokontra si President Bongbong Marcos, pero ang totoo daw, wala daw makakapaghiwalay sa kanilang dalawa dahil iisa ang kanilang pinanggalingan. Pero tulad nga ng sinabi ko sa huling video ko, ang ginagawa po ni President Bongbong Marcos sa lahat ng mga kumakalaban sa kanya is killing them with kindness. Kaya magtiwala po tayo kay President Bongbong Marcos. He knows what he is doing. Nakita nyo nga, kahit na anong patutsada, kahit na anong pagmumura ni former President Rodrigo Duterte, ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga anak, hindi sila pinapatulan ni President Bongbong Marcos. So ano ang nangyayari? Panay ang balentong ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon, galit siya, minumura niya, kinabukasan, kalmado na siya, iba na naman ang sasabihin niya. Hindi daw niya sinabi yung sinabi niya nung nakaraan. Nakita na, nabasa na, napanood na ng buong Pilipinas yung mga pinagsasasabi niya. So, sino po ang lumalabas na kahiyahiya? Makikita natin sa isang rally, minumura niya si President Bongbong Marcos, tapos after a few days, lalabas na naman siya sa isang press con at sasabihin niya, hindi ko sinabi yan. 1,000 beses niyo man akong patayin, hindi ko sinabi yan. Doon pa sa mga nakikinig sa kanya, wala bang nagpakita sa kanya ng video? Hindi po, sinabi niyo po talaga. Minura niyo po talaga si President Bongbong Marcos. Pero sinabi niya, hindi daw niya ginawa. So ito yung sinabi ni President Bongbong Marcos noon, na kapag nagalit yung mga kalaban mo, you are doing a good job. So, sila ang nanggagalaiti. Hindi sila pinapatulan. Yan po ay isang strategy ni President Bongbong Marcos. Kaya dun sa mga parang masyadong nababaitan kay President Bongbong Marcos, hindi po natin alam kung ano ang nasa isipan ni President Bongbong. Hindi po siya basta-basta magpapalupig dito sa mga taong gusto siyang ibagsak. So, sino ang triggered na triggered? Hindi ba itong grupo ni ex-President Rodrigo Duterte? Tingnan niyo si Harry Roque. Araw-araw na lang. Dahil hindi siya pinapatulan. Dahil lumalabas na puro marites lang sinasabi niya. Nanggagalaiti tuloy siya sa galit. Araw-araw na lang kung ano sinasabi niya. Hindi kaya isang araw bigla na lang tumaputokan ng ugat sa leeg. Kasi dumadami po yung mga humihiling na mag-resign na daw si VP Sara as DepEd Secretary. Mababasa po natin yan. Tapos mababalitaan nila
na hindi bibitawan ni President Bongbong Marcos si VP Sara. So yung iba nadismaya. Pero tulad nga po na sinasabi ko sa inyo, President Bongbong Marcos is killing them all with kindness. Ngayon, sa tingin ninyo, gagawa pa ba si VP Sara ng mga hakbangin na mapapahiya siya sa mata ni President Bongbong Marcos? Doon na nga lang sa huling statement niya na hindi niya sinagot si First Lady Lisa Marcos tungkol sa issue ng pagpunta niya sa rally, bagkos ang sinasabi ni VP Sara na unahin daw ang problema ng Pilipinas tulad ng kriminalidad. Pero kung magbabasa nga daw po si VP Sara ng mga balita, tulad dito sa GMA Integrated News, nakalagay po dito, PNP, focus crimes down by 19.5% in January to April of 2024. Ibig sabihin, ginagawa po ng mga department heads ng kanya-kanyang mga departamento ang kanilang mga trabaho na hindi siguro nababasa ni VP Sara. Dahil kung narinig niyo po yung kanyang huling statement, ay parang minamaliit niya yung mga department secretaries ng kanya-kanyang ahensya at pinalalabas na hindi gumagawa o hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Pero tulad nga po nito, ang focus crimes po ay bumaba ng 19.5%. So hindi po natutulog sa pansitan ang ating mga ahensya. Pero tanong nga ng taong bayan bakit hindi man lang binanggit ni VP Sara ang Department of Education? Anyway, ito po ang kanyang pasasalamat kay President Bongbong Marcos. Sabi po ng kanyang mensahe, "Maraming salamat, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagtitiwala sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Makakaasa po kayo na ang DepEd na binubuo ng lahat ng ating mga guro at non-teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral." So ayan po, sabi niya, maglilingkod ng tapat. Dapat mag-umpisa yan kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. At siya po ay nagpasalamat kay President Bongbong Marcos dahil kahit na ang dami nang humihiling na siya ay mag-resign, sinalba pa rin po siya ni President Bongbong. Dahil kung mapapansin po natin talaga, wala naman nanggagaling mismo kay VP Sara yung mga pagmumura, yung mga pag-aalipusta, yung mga panliliit kay President Bongbong Marcos. Pero ang sabi naman po ng karamihan ng mga taong humihiling na siya ay mag-resign na, dapat suhituhin naman niya ang kanyang pamilya. Tulad po ng sinabi ni Laila de Lima kay Vice President Duterte, "Resign or tell your family to stop its destabilization." Totoo nga naman Pero sabi ko nga sa inyo naiipit po si VP Sara sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato. Suportado niya si President Bongbong Marcos, pero hindi naman niya pwedeng basta baliwalain ang kanyang tatay na si ex-President Duterte. Pero tama po itong sinasabi ni de Lima. Ang magagawa mo is to tell your family to stop itong destabilization na ginagawa nila. Dahil kitang-kita naman po wala naman pong nakatago. Alam po ng taong bayan na ang destabilization ay nagmumula sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Sana man lang, siya na ang gumawa ng hakbang para pigilan itong kanyang pamilya na pigilan ang pagsira kay President Bongbong Marcos. Kapag yan po ay nagawa niya, malaking puntos po yan at babalik ang tiwala ng nakararaming Pilipino kay Vice President Sara Duterte. So, inuulit ko po, maging alerto po tayo. Malamang matapos lumabas itong AI deepfake video ni President Bongbong Marcos, yan din po ang gagamitin nila para ilabas yung sinasabing pulburon video ni President Bongbong Marcos. May maniniwala pa sa kanila sa tinagal-tagal ng panahon na lagi nilang sinasabi na ilalabas na yung pulburon video na yan. Hanggang ngayon, wala pa. Pero malay natin, matatapos na ang editing nila. Ito nga, nakapaglabas na sila ng audio deepfake ni President Bongbong. Malamang sa susunod, ilalabas nga nila yung pulburon video na yan. Pero may maniniwala pa sa kanila. So babantayan din po natin ang mga galawan ni Vice President Sara Duterte. Sana nga sa lalo madaling panahon, magsalita rin si VP Sara kung ang kanyang loyalty ay nasa kanyang pamilya or na kay President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang
Tito Manny. Diyos ti Agnina,